Hello, kamusta tayong lahat? Iska, kamusta ka na? I praise my Father, the Holy Righteous One, the great I Am. For He is amazing, He is awesome, He is righteous, He is full of mercy and grace. Our Father is good. He will never leave us nor forsake us. Even if we are already old and gray, He will sustain us. He will shower us with blessings upon blessings for all eternity, provided that we are faithful to Him and we obey His commandments, His statutes, His ordinances. Our Father sent to us our Savior so that we may live. Jesus Christ is the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn. Jesus is the one writing our names in His book of life. He is the coming King, and He will judge the people at the last days. And Jesus called us His friends. We are the friends of Jesus, and He wants us, His friends, to rule with Him in His kingdom that will never end. Our Father exalted the name of Jesus above all names. That's why when we pray, we will use the name of Jesus, because the name of Jesus is powerful. Jesus also is our high priest in the order of Melchizedek. He is also the burnt offering, the grain offering, the sin offering, the drink offering, the thanksgiving offering. And we can come to the Father only through Jesus Christ. No one else but Jesus. And we have the Holy Spirit. He lives in our hearts. Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, so people will know that we are followers of Jesus Christ because of the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, and self-control. Our inheritance is our Father. He is our real treasure. The reason for living is to worship our Father, to be with Him, to serve Him, to love Him. That's the reason why He created us. That's the reason why we are in this world. Someday, we'll go back to our Father to live with Him and with all the saints. So last time, for recap, we read Proverbs chapter 18. Dito sa Proverbs chapter 18. We must seek God's counsel, because He is our refuge, our strong tower. Hindi tayo dapat nagpapakita ng partiality to the wicked. At yung mga righteous naman ay paparusahan dahil ayaw ni Almighty Father, and that's injustice. Mabantayan din natin ang ating mga bibig, dahil ang bibig natin, kung ano nasa puso natin, lumalabas sa bibig natin. Pag wicked tayo, lumalabas sa bibig natin ang wickedness. Kaya babantayan natin ang lips natin. And we will write the commandments of our Father in our hearts, para lahat ng lumalabas sa bibig natin pleasing to the Almighty Father. May justice, may righteousness. Ang ikakasira ng tao ay ang kanyang bibig. A fool's mouth is his destruction. Pag foolish ang tao, walang takot kay Almighty Father. Kung ano-ano ang mga sinasabi na wickedness or abominations or uncleanness. Yung kanyang labi ay magtatrap sa kanyang kaluluwa. Lahat ng mga bagay na binabanggit natin, accountable tayo. Lahat ng mga sinasalita natin, ng mga bagay, accountable tayo. Alam ni Almighty Father.
ang mga ginagawa natin, ang mga lumalabas sa bibig natin. Pag ang isang tao ay talebearer or gossiper or slanderer, siya ay yung kanyang kaloob-looban, wicked din. The words of a talebearer are like tasty trifles. They go down into the inmost body. Kaloob-looban kasi kaya ka nagsisinungaling. Dahil yung buong pagkatao mo, yung inner being mo, wicked ka. Kaya ka sinungaling. Walang tinatawag na white lies, no? Pag sinasabing lies, kahit white lies, kasi sinungalingan pa rin yon. At yung isang tao na pag nag-explain siya ng isang tanong mo lang, tapos ang dami ng explanation, yung, halimbawa sa korte, gano'n. Ang dami niyang explanation na paligoy-ligoy. Chances are, nagsisinungaling siya. Hindi niya diretsahin yung sagot. Inaano niya, ginugulo niya yung usapan. Kasi sometimes sa court, no, yes or no lang ang sagot, ang daming sinabi. Kung sino man ang tamad, siya ay kapatid ng isang great destroyer. Sino ba yung great destroyer? Si Satan. Ano yung slothful or tamad? Yung hindi sinusunod ang mga commandments ni Almighty Father. Those people who are not storing up treasures in heaven. Ngayon, kung dito ka sa mundo nag-i-store up ng treasures, tamad ka pa din kasi mga bagay dito na iniipon mo, nabubulok, nasisira, nananakaw. Ang ating strong tower, si Almighty Father, at sa Kanya tayo tatakbo at hihingi ng cover. Kokoveran niya tayo. Lilimliman niya tayo. Ang isang tao, pag mayaman, mayabang din. The rich man's wealth is his strong city and like a high wall in his own esteem. Pag mayaman, mayabang din. Hindi kinikilala si Almighty Father, pero ang kinikilala lang niya ay ang sarili niya. Yun ay kayabangan. Kahit sabihin mong religious naman siya eh. Kung religious siya, pero sarili niya ang pinagtitiwalaan niya, hindi siya humihingi ng advice kay Almighty Father, kayabangan yun. Before destruction, the heart of a man is haughty, and before honor is humility. Kaya nasisira ang tao dahil sa kanyang kayabangan. Ang kapupuntahan ng kanyang kaluluwa ay destruction. Pero pag tayo naman ay humble, our Father will honor us. At hindi agad-agad tayo magre-react ng away o gulo, no? Who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him, kahiya-hiya. Nagsasalita agad ng masasamang bagay, hindi pa niya alam ang buong storya. May mga ganong klaseng tao, hindi pa alam ang buong storya, may desisyon na agad. Tapos paninindigan niya yung desisyon niya na mali. Oh, that's foolishness. Pag ang isang tao ay prudent, gusto niya ng knowledge. At gusto niya laging makinig ng knowledge. Yun ang hinahanap niya. The ear of the wise seeks knowledge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. A man's gift makes room for him and brings him before great men. Anong gift? A man's gift makes room for him and brings him before great men. The first one to plead his cause seems right until his neighbor comes and examines him. Pag ang isang tao may regalo, binibigyan siya ng audience ng mga tao.
A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth, from the produce of his lips he shall be filled. Kung ano yung lumalabas sa bibig niya, yun ang buong pagkatao niya. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth, from the produce of his lips he shall be filled. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. May fruit ng death at fruit ng life. Nasa power ng tongue natin yun. Kung ano bang pipiliin natin, life or death. Ngayon, kung pipiliin mong death, yung fruit ng death, ano yun? Eternal damnation. Yung fruit ng life, everlasting life. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. May kasakasama ang isang lalaki. Hindi masama ang mag-asawa. Pwedeng magsilbi kay Almighty Father at may asawa, gaya ni Moses. May asawa si Moses. Si Peter, may asawa si Peter. Sino pa yung may asawa? Si Samuel, may asawa siya, may anak kasi siya. Sino pa ba yung may asawa? Si Joshua, may asawa siya. Si David. Si Solomon. Sobrang dami ng asawa. The poor man uses entreaties, but the rich answers roughly. Yung poor man, marespeto, no? Pero pag ang isang tao ay mayaman, malakas ang loob niyang makipag-away. A man who has friends must himself be friendly. Kung ang isang tao may kaibigan, may tendency na ikaw ay mahila ng iyong kaibigan sa kasamaan. Pero meron namang isang kaibigan na parang matindi pa sa kapatid ang turing. May pagmamahal. So dito na tayo, Proverbs chapter 19. Proverbs chapter 19, better the poor whose walk is blameless than a fool whose lips are perverse. Mas mabuti pa, or mas mabuti ang mahirap. Dahil lumalakad siya ng walang ang tagal ng blameless, walang maipipintas. Kaysa naman ang isang tao na fool, na walang takot kay Almighty Father, yung bibig lumalabas sa kanyang bibig ay puro perversion, puro wickedness, puro immorality, puro masasama. Tinitwist ang katotohanan. Desire without knowledge is not good. Meron kang desire pero wala ka namang knowledge, hindi maganda yon. How much more will hasty feet miss the way? Dapat hindi agad-agad nagdedesisyon. Gusto mo nga pero wala kang knowledge. Dapat magkasama yon, desire with knowledge. Yon ang dapat. Dahil kung ikaw ay nagdedesisyon ng agad-agad, sira ang buhay mo. Mag-isip muna. Seek the advice of the Almighty Father. A person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord. Ang tao, nasisira ang kanyang buhay sa sarili niyang kalokohan, sa kanyang sariling foolishness. Pero anong ginagawa niya? Galit siya kay Almighty Father. Sinisisi niya si Almighty Father sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Imbis na akuin niya or i-admit niya yung kanyang pagkakamali, naghahanap siya ng masisisi. Walang hindi siya accountable sa kanyang mga actions. Mali 'yon. Verse 4, wealth attracts many friends, but even the closest friend of the poor person deserts them. Pag mayaman ka, ang dami mong kaibigan, sikat ka. Mahal ka ng tao pag mayaman ka, pag sikat ka, pag
Powerful ka, gusto ka ng tao. Lalapitan ka ng tao. Gusto kasi nila ng ma-associate sa'yo. No? Gusto lang ma-associate sa mga mayayaman, sa powerful, sa famous people, ang mga tao. Pero, pag ang isang tao ay mahirap, kahit meron kang malapit na kaibigan, iiwan ka niyan. Nakaranas na ba kayo nun? Naranasan mo, nalapitan ka ng tao, ang tawag pa sa'yo, boss, sir, or ma'am. Pero pag naghirap ka naman, anong tawag sa'yo? Iwan natin yan. Kahit na yung pinaka-close mo na kaibigan, iiwanan ka niyan. Pag walang-wala ka na. Kasi ayaw nilang ma-associate sa mahirap. Yung mga tao. Selfish kasi ang tao, greedy. Sinong hindi mangiiwan sa atin? Si Almighty Father. Si Jesus Christ, hindi niya tayo iiwan. Si Jesus Christ, alam niya ang puso ng tao. John chapter 2 verse 23 and 24. Now when he was in Jerusalem at the Passover, during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did. But Jesus did not commit himself to them because he knew all men. Alam ni Jesus ang lahat ng tao. He knew all men and had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man. Kaya nga una pa lang alam na ni Jesus na ibebetray siya ng kanyang mga apostles. Hindi lang naman si Judas ang nagbetray kay Jesus, pati na rin si John, si Peter, si Bartholomew, si Thomas. Lahat ng apostles, they betrayed Jesus. Iniwan nila si Jesus. Alam ni Jesus. So wealth attracts many friends, but even the closest friend of the poor person deserts them. Iiwanan tayo. Dahil yung mga tao may kailangan lang sa atin, kaya sila lumalapit. Pag may pera tayo, ay may pera to, lalapit ako dito, sikat to, magiging maganda ang ko. Magiging sikat din ako pag dumikit ako sa sikat. Ay powerful to, pag dumikit ako sa powerful din ako. Ganon. Ay mayaman to, pwede ko itong mahinga ng pera. Ganon ang tao. Pero pag wala ng pera ang tao, mag-isa na lang ang tao, anong ginagawa? Iniiwan. Maraming mga tao, ganon ang ginagawa. Kaya yung mga mahihirap, nag-iisa sila. Iniiwan. Sino ang ating magsusustain sa atin? Si Almighty Father. Ginagawa ni Almighty Father na iwanan tayo ng mga tao para matuto tayo na ang pagtiwalaan natin, magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Pero kahit na yung mga tao ay iniiwan tayo, magiging maayos pa rin ang trato natin sa kanila dahil tayo ay anak ni Almighty Father. Dahil si Jesus Christ ang ating example, na kahit na binugbog si Jesus Christ, pinatay ng mga tao, he was betrayed by people. Mahal pa rin niya ang tao. Napakasakit, di ba? Pero ang magbibigay sa atin ng joy and contentment is our Father. May reward na ibibigay sa atin ng tatay natin. He is our reward. Verse 5, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will not go free. Pag sinungaling, hindi ka makakatakas. Mapaparusahan ang mga false witness. Hindi man ngayon ang napaparusahan ng mga false witness, the life after the life here on earth. Yon ang parusa, eternal damnation. Dahil ikaw ay isang false witness at ikaw rin ay isang sinungaling. Sinong father of all lies? Si Satan. Whoever pours out lies will not go free.
Kaya we must seek righteousness. We must seek our Father. Trust Him. Obey Him. Siya ang ating strength. Na-try nyo na ba si Almighty Father? Napakabait ni Almighty Father. Never niyang iniiwan ang mga tao na nagmamahal sa Kanya. Our Father is faithful. Verse 7, the poor are shunned by all their relatives. How much more do their friends avoid them? Pag ang isang tao naghirap na, iniiwanan siya ng kanyang mga kamag-anak. Nilalayan siya ng mga tao. Paano pa yung kanyang mga kaibigan na hindi naman niya kadugo? How much more do their friends avoid them? Dati sikat ka, mayaman yung pamilya mo, lalapitan ka ng tao, gustong-gusto nila sa'yo, pero nung hindi ka na sikat, nung laos ka na, iniiwan ka na ng mga tao, iba na ang tingin sa'yo, iba na ang trato sa'yo, ganon ang tao. Naramdaman ko na yan. The poor are shunned by all their relatives. How much more do their friends avoid them? Though the poor pursue them with pleading, kahit nagmamakaawa na yung mahirap, pero iniwan pa rin siya ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. They are nowhere to be found. Hindi mahagilap, nagtatago, pinagtataguan. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Dati, lumalapit sa'yo, bidang-bida ka sa mga kamag-anak mo, tapos kung naghirap ka, pinagtataguan ka na ng mga tao. Hindi ka na pinapansin. Dumating to sa buhay ng tao. Pero hindi dapat malungkot. Ang tatay natin, hindi niya tayo iiwan. Although the poor pursue them with pleading, nagmamakaawa, they are nowhere to be found. The one who gets wisdom loves life. Kung meron kang wisdom, may takot ka kay Almighty Father, mahal mo ang buhay mo. Kung may takot kay Almighty Father, mahal mo ang buhay mo. The one who cherishes understanding will soon prosper. Pagpapalain ni Almighty Father ang mga tao na binibigyang halaga ang knowledge at wisdom. Binibigyang halaga si Almighty Father. Laging hinihingi ang advice ni Almighty Father. Laging nagpe-pray. The one who cherishes understanding will soon prosper. Inulit-ulit, verse 9, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will perish. Verse 9. This is verse 5. A false witness will not go unpunished, and he who speaks lies will not escape. And then dito naman sa verse 9, a false witness will not go unpunished, and he who speaks lies shall perish. No, inulit. Ibig sabihin, huwag maging sinungaling. Maraming sinungaling sa mundo na to. Noon pa, yung mga Pharisees and Sadducees, nagpakalat ng kasinungalingan. Sinabi nila na si Jesus ay ninakaw, kinuha ng kanyang mga apostles. Hindi nila sinabi ang totoo na si Jesus ay nabuhay after 3 days. Hindi nila nakita sa kanyang grave dahil nabuhay si Jesus. So up to now, naniniwala sa kasinungalingan ang mga Jewish people.
Pero merong mga Christian Jews na alam nila, no, na ina-acknowledge nila si Jesus Christ as King and Lord at nabuhay after 3 days. Pero yung mga Jew, ayaw nilang i-acknowledge si Jesus Christ. Kasinungalingan ng kanilang pinakalat. Lies after lies after lies. Puro kasinungalingan ang namumayani sa mundo nito. Kahit na i-check nyo yung history kasi natin, noon may nagsisinungaling na. Noon may nagsisinungaling na. After ng sinungaling na yun, dadagdagan na naman iba pang kasinungalingan. After ng kasinungaling, dadagdagan pa. Ano na nangyari sa katotohanan? Nawala na, itinapon na. No? Nasa Book of Daniel, truth has been thrown to the curb. Anong exact word? Truth has been Daniel chapter 8 verse 12, and an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. It cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Nag-prosper yung kasinungalingan because the truth was thrown to the ground. Because of rebellion, the Lord's people and the daily sacrifice were given over to it. It prospered in everything it did, and truth was thrown to the ground. Nawala na yung truth. Kaya mga religion dito sa mundo, puro kasinungalingan. Si Almighty Father, hindi siya religion. Family si Almighty Father. Si Jesus Christ, family natin. Tatay natin. Galing tayo sa tatay natin. A false witness will not go unpunished. Paparusahan ni Almighty Father yung mga kasinungalingan, yung mga tao na naniniwala sa kasinungalingan, paparusahan din ni Almighty Father. Bakit sila paparusahan? Hindi naman sila ang nagpakalat ng kasinungalingan. Kasi naniwala sila sa kasinungalingan, may nag-share sa kanila ng salita ng Diyos, ayaw nilang maniwala. And whoever pours out lies will perish. Kasama yung nagpapakalat ng kasinungalingan. Bakit? Hindi nila hinanap si Almighty Father. They did not seek the truth. Therefore, they will perish. Verse 10, it is not fitting for a fool to live in luxury. How much worse for a slave to rule over princes? Anong ibig sabihin nito? Pag foolish ka, wala kang takot kay Almighty Father, hindi ka pwedeng mabuhay in luxury. Anong ibig sabihin nito? Pag walang takot kay Almighty Father, hindi siya pwedeng makabalik kay Almighty Father. Dahil siya ay foolish, hindi siya pwedeng mamuhay in luxury. Kasi kay Almighty Father, we will live in luxury kung may takot tayo. Pero kung ikaw ay fool, wala kang takot kay Almighty Father, it is not fitting for a fool to live in luxury. Yung luxury kingdom of our God. How much worse for a slave to rule over princes? Hindi pwedeng mag-rule ang slave sa mga prince. Sino ba yung mga prince? Sino ba yung mga slave? Yung mga slave, they are the slave to sin. Sino yung mga prince? Sila yung itinaas ni Almighty Father. Bibigyan ng blessings ni Almighty Father. Sila yung mag-inherit ng kingdom of God. Yung mga prince. Yung mga slaves, sino sila? Sila yung mga disobedient people. May mga slave mentality. So, yung fool is equal to slave, no? Slave na mga gustong, slave sila sa kayamanan ng mundo na to. Slave sila ng mundo na to. Verse 11, a person's wisdom yields patience. Pag may wisdom ka, may takot ka kay Almighty Father, may pasyensya ka. It is to one's glory to overlook an offense. Pag may nagkasala sa'yo, bibigyan mo ng pasyensya.
Dahil it is to one's glory to overlook an offense. Halimbawa, may nanguha ng gamit mo. Alam mo, ninakawang ka. Pero, nakakainis, no? Pero hahayaan mo na lang. Magiging pasyensyoso ka, ninakawan niya ako, nakakainis. Pero sige na lang, ganon, no? Bakit? It is to one's glory to overlook an offense. Hahayaan mo na lang. Dahil alam mo na si Almighty Father ang mag-bless sa'yo. Hindi mo naman gusto na parusahan ni Almighty Father yung nagnakaw sa'yo, pero ibibigay mo na lang kay Almighty Father. Almighty Father, nawala yung gamit ko. Ibibigay mo, pero I trust you. Ikaw ang magpapalit ng mga bagay na nawala sa akin. A person's wisdom yields patience. Pag may patience ka, meron kang long suffering, meron kang faith din doon. Meron ka rin pagmamahal sa kapwa-tao mo. At may joy ka, may peace ka. Fruits of the Holy Spirit. Kaya it is to one's glory, magandang bagay yon na i-overlook mo na lang yung kasalanan na ginawa sa'yo ng brethren mo. Verse 12, a king's rage is like the roar of a lion, but his favor is like dew on the grass. Sino yung binabanggit na king dito? Si Almighty Father, kung magalit siya, parang roar ng isang leon, matindi, nakakatakot. Pero, pag mahal ka ni Almighty Father, sinusunod mo siya, blessings ang ibibigay niya sa'yo. But his favor is like dew on the grass. Hamog. Parang dilig ng damo. Yung hamog, no? Nakaka-refresh sa grass yun. Kaya yung favor ni Almighty Father, refreshing to us. Sustaining us. Pero pag nagalit si Almighty Father, parang roar ng lion, nakakatakot. Verse 13, a foolish child is a father's ruin, and a quarrelsome wife is like the constant dripping of a leaky roof. Ang isang bata, o ang isang tao, wala siyang takot kay Almighty Father, puro ginagawa niya ikasamaan, kahihiyan ng kanyang tatay yon. Makakasira sa kanyang tatay. Kaya, para hindi makasira tayo sa tatay natin, dapat meron tayong wisdom. Para hindi masira si Almighty Father, dahil dala-dala natin ang pangalan ng tatay natin. Sa atin tumitingin ng mga tao. Yan ba ang ang isang Kristiyano? Ganyan ba ang nagmamahal kay Almighty Father? Ba't ganyan yan? Kaya dapat binabantayan natin ang mga bibig natin, mga gawain natin. Para hindi mapulaanan si Almighty Father. Dahil lagot tayo kay Almighty Father. Napakaganda ng pangalan ni Almighty Father, tapos sisirain natin. And the quarrelsome wife is like the constant dripping of a leaky roof. Ano ba yung quarrelsome wife? Yung babae, may asawa siya, mahilig siya makipag-away. Quarrelsome wife is like the constant dripping of a leaky roof. Di ba pag butas yung bubong mo, tulo ng tulo yung tubig, nakakainis, irita, no? Nakakairita pag may tumutulo sa bubong mo, may butas yung bahay mo, tumutulo ang tubig doon. Nakakairita yon. Maingay, tuk, ano yung tulo na yun? Kaya, hindi dapat nagkikipag-away or maingay ang babae. Di ba, pag may tagas ang bubong mo, parang gusto ko na lang maglayas, ba't sira ang bahay? O parang ganun.
Gusto mo na lang iwan yung asawa mo kasi ingay nito ah. Lagi na lang akong inaaway. Hindi nagkaroon ng ano. Hindi na nagkaroon ng peace dito sa mundo. Lagi na lang nakabunganga. Ganon. Bunganga talaga. Walang peace sa bahay. Puro ingay. Parang butas na bubong. No? May tulo. Constant dripping of a leaky roof. Nakakairita. Mamaya wala nang tulo ng bubong. Ay okay tulo. Tapos mamaya meron na naman tulo ng bubong. Nakakairita na to Oh. Verse 14. Houses and wealth are inherited from parents. But a prudent wife is from the Lord. Si Almighty Father ang bibigay ng prudent wife sa tao. Yung bahay, nakukuha mo yon sa mga magulang mo. Pero, yung tao o yung asawang babae na maayos, galing kay Almighty Father yon. Blessing ni Almighty Father. Paano naman kung maingay ang asawa? Hindi galing kay Almighty Father. Ikaw namili nun kasi gusto mo yon. Ha? Gusto mo kasi ng ano, ayan. Gusto mo yan eh. Ikaw nagdesisyon yan eh. Verse 15. Laziness brings on deep sleep, and the shiftless go hungry. The shiftless go hungry. Ano yung shiftless go hungry? Laziness brings on deep sleep. Baka sabihin, wala namang masama kung tamad Ang ibig sabihin ng tamad dito sa Bible, or laziness, or slothful, hindi nag-store up ng treasures in heaven. Anong mangyayari? Laziness brings on deep sleep. Nakakamatay. Pag hindi ka nag-store up ng treasures in heaven, mamamatay ka. Ano yung kamatayan dito sa Bible? It's eternal damnation. No? Laziness brings on deep sleep, and the shiftless go hungry. Yung mga walang trabaho, magugutom sila. Dahil pag kay Almighty Father, there's no hunger. Dahil si Almighty Father, He is the one satisfying us, giving us contentment. Pero kung ikaw ay tamad, hindi mo sinusunod ang commandments ni Almighty Father, yung kanyang statutes, laziness brings on deep sleep. Ang hirap explain. Basta, laziness, yun ay hindi ka nag-store up ng treasures in heaven. Ano yung deep sleep? Death yon. Pag death, ano yung ibig sabihin ng death? Eternal damnation. The shiftless go hungry. Wala kang shift. Ibig sabihin, wala kang trabaho, kaya nagugutom ka. Ano yung trabaho ba natin? We will worship our Father, obeying His commandments, His statutes. Kasi si Almighty Father, He will satisfy us. Hindi tayo magugutom sa tatay natin. Ang lalim ng ibig sabihin, di ba? Laziness brings on deep sleep, and the shiftless go hungry. O kaya kasunod nga nito, whoever keeps commandments, keeps their life. Magkakadugtong kasi, ha? Hindi naman isang verse, may ibang sabihin ba nito? Hindi. Same lang din. Nandun, nakadugtong. Sino kausap ko? Sarili ko yung kausap ko. Nakadugtong nakadugtong na. Whoever keeps commandments keeps their life. Ano yung keeps their life? Eternal salvation. Ha? Paulit-ulit tayo. Paulit-ulit tayo. Makulit ka ba? Hindi, naintindihan ko sarili ko. But whoever shows contempt for their ways will die. O, sabihin nyo na naman, lahat naman tao na mamatay, yes, but die or death here in the Bible means eternal damnation because there is no more hope and a future for those people who are in Hades. Verse 7, and whoever is kind to the poor lends to the Lord. Pag tayo, kind tayo sa mga less
fortunate sa atin. No? Nagle-lend tayo kay Almighty Father. Pinapautang natin si Almighty Father. Yung blessings galing na kay Almighty Father, tapos pinapautang pa natin si Almighty Father pag tumutulong tayo sa mga poor people. Bakit? And He will reward them for what they have done. Kasi may reward tayo kay Almighty Father. Basahin ulit natin itong Matthew chapter 25. Verse 37. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick, or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. So pag tumutulong tayo sa kapwa-tao natin, minamahal natin yung kapwa-tao natin, kahit na maraming mga kasalanan sa atin, nagdanakaw, nagsisinungaling. Pero pinapatawad natin dahil nasa heart natin si Jesus Christ, si Almighty Father, at ang Holy Spirit. Ibe-bless tayo ni Almighty Father. Bibigyan niya tayo ng reward. Dahil sinusunod natin ang commandments ng tatay natin na mahalin natin ang kapwa-tao natin. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Verse 18. Discipline your children, for in that there is hope. Do not be a willing party to their death. Disiplinahin ang mga bata para magkaroon ng pag-asa ang mga bata. Kasi hindi natin dapat ito-tolerate ang mga wickedness ng mga bata or ng mga nakakabata sa atin. Or hindi tayo dapat kinokondone or ine-enable people to or ine-enable young people to commit mistakes. Hindi dapat ganon. Halimbawa, may anak ka na gustong maging LGBT, ABCD, XYZ. Do not be a willing party to their death. May ganun may ganung tao. Ang dami, hindi. Sasabihin, hindi, mahal ko yung anak ko. Ngayon, pinanganak siya ng babae, gusto niyang maging lalaki. Dahil mahal ko siya, tanggap ko siya. Do not be a willing party to their death. Mali yun. Yung tao pa naman na yun, ng babaeng yun, matalino pa man din siya. Hindi katalinuhan yung nasa kanya. Kahit pa siya ay isang valedictorian ata siya, sikat siya, tapos yung anak niya, yung anak niya babae, hinahayaan niya, kinokondo niya, tinotolerate niya na maging alphabet gender, dahil mahal daw niya yung kanyang anak, tanggap daw niya. Well, sad to say, willing party siya para sa death ng kanyang anak. Nandito sa Bible. So yung tao na yon, yung babae na yon, akala niya matalino na siya, hindi siya matalino. Wala siyang takot kay Almighty Father. Kahit sabihin niya na relihiyosa siya, kung siya ay tinotolerate niya na gumawa ng wickedness ang kanyang anak, na maging alphabet gender, galit si Almighty Father. Hindi pagiging religious yun. Kahit siya pa ay magdasal ng magdasal, kung itinotolerate niya yung anak niya, willing party siya para sa death ng kanyang anak. Ito ba ay death dito sa mundo? Ang sinasabing death dito sa mundo ay death dito sa Bible. It's eternal damnation. Yung sikat pa naman na babae na yun, na matalino yun, tuwan-tuwa yung mga tao, yung galing-galing naman niya, talagang mahal na mahal niya anak niya, napakatalino naman to. Tuwan-tuwa yung mga tao. Hindi yun ang tunay na katalinuhan. Hindi yun ang totoong wisdom. Ang totoong wisdom galing kay Almighty Father, may takot tayo sa tatay natin. Pagsasabihan yung mga anak,
Anak, ipinanganak ka ng babae dahil yan ang gusto ni Almighty Father sa'yo, maging babae ka. Pinanganak ka ng lalaki ka dahil yan ang gusto ni Almighty Father sa'yo, dahil lalaki ka. Trial yan sa'yo, test yan sa'yo. Hindi nyo alam na yung ating kung ano tayo ngayon, test din to sa atin eh. Ngayon, meron namang isang babae, may anak naman siya na lalaki. Yung anak niyang lalaki na yun ay yung anak naman niyang lalaki ay alphabet gender din. Gustong maging babae. So, nagbabae na nga. Hindi niya kinokondon yung anak niya. Hindi niya titolerate. Pinagsasabihan niya yung anak niya. Matigas yung ulo ng anak niyang lalaki na gustong maging babae. So, hindi siya willing party sa death ng kanyang anak na lalaki. Kasi dinidisiplina niya. So, sino ngayon ang mas matalino sa dalawang babae? Yung isang babae na hindi mayaman at kinokondena ng mga tao at naiinis ang mga tao sa kanya, o pero gusto niya yung anak niya ay maging matuwid na mamuhay bilang lalaki dahil yun ang gusto ni Almighty Father, o ang isang babae na napakayaman, napakatalino, sikat na sikat siya, pero hinahayaan niya ang maging lalaki ang kanyang babae kahit na babae ang kanyang anak. Kanino mas natutuwa si Almighty Father? Doon sa babaeng hindi sikat, sa babaeng hindi mayaman. Yun ang may treasure. Yung babaeng hindi mayaman, yun ang may reward kay Almighty Father. Yung babaeng mayaman na hinahayaan niya or tinotolerate niya yung kanyang anak na maging alphabet gender, wala siyang treasure. Poor siya kasi ang alam lang niyang treasure ay ang mundo na to. Gusto niya ng validation ng mga tao. Gusto niya ng validation ng kanyang anak. Pero yung validation ni Almighty Father, yun ang pinaka-importante sa lahat. Discipline your children, for in that there is hope. Do not be a willing party to their death. Verse 19. A hot-tempered person must pay the penalty. Rescue them and you will have to do it again. Pag mainitin ang ulo ng tao, dapat may penalty yon. Dahil pag maitang ulo ng tao, gumagawa siya agad ng kasalanan, hindi siya nag-iisip mabuti kasi mabilis uminit ang kanyang ulo. Kahit nga siya ay turuan mo, uulit-ulitin pa rin niya yung mga bagay na hindi dapat gawin kasi nga mainitin ang kanyang ulo. Hindi siya makapag-antay. Kaya may penalty yon, may kaparusahan yon dahil hindi siya makapag-antay. Excuse. Listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Makinig sa advice and tumanggap ng pagdidisiplina galing kay Almighty Father. Dapat may takot kay Almighty Father. That's righteousness. Kasi sa kahuli-hulihan, ikaw ay mapapabilang sa mga tao na kinoconsider na wise. May takot kay Almighty Father. May wisdom. Pag tumatanggap tayo ng disiplina, tumatanggap tayo ng advice. Ibig sabihin tumatanggap tayo ng advice, may disiplina tayo, ibig sabihin wise tayo. At pag wise tayo, magiging counted as wise tayo, kay Almighty Father ang ating pupuntahan. Everlasting life. Verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami tayong plano sa buhay. Marami tayong gustong gawin sa buhay. Habang buhay, di ba, gusto niyong gumawa ng gumawa. Pero, ang masusunod pa rin sa lahat, si Almighty Father. Kaya, we must acknowledge Him. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kailangan natin yung tatay natin.
Huwag natin babaliwalain. Mga tao binabaliwala si Almighty Father. Sinusunod nila ang kanilang sarili. Kunyari, dasal sila ng dasal, ano? Ha? May nakita akong mga ganong klaseng tao. Kunyari, dasal sila ng dasal. Pero sarili pa rin nila ang sinusunod nila. Nagsisinungaling pa rin sila. Nagnanakaw pa rin sila. Naiinggit pa rin sila sa kapwa-tao nila. Ba't ganon? Pero dasal sila ng dasal, ha? May hawak pa sila na kahoy, na bilog na beads. May hawak pa silang ganun eh. Pero mga chismosa, nakikipag-away, nanunumbat, naninirang pure. So, hindi sila kay Almighty Father. Nagkukumpul-kumpul sila, ibubuli na lang isang tao, magsasama-sama sila para makipag-away. Hindi yung kay Almighty Father. Verse 22, what a person desires is unfailing love. Better to be poor than a liar. Ang gusto ng isang tao ay unfailing love. Yung tanggap ka ng lahat ng tao, gusto mo tanggap ka, di ba? Kaya greediness din yon. Gusto mo lagi lahat ng tao, tanggap ka, mahal ka. Greediness yon. Mas mabuti pa ang maging mahirap kaysa sinungaling. Dahil kaya ka nagsisinungaling para matanggap ka ng lipunan, matanggap ka ng mga tao. Kaya ka nagsisinungaling. Kasi gusto mo ng unfailing love. Kaya nakalagay dito, better to be poor than a liar. Nagsisinungaling ka para tanggapin ka ng mga tao. Mas mabuti pang maging mahirap ka lang kaysa sa maging sinungaling ka. Ibang galing mambola, ang galing mambudol, no? Kasi nga gusto na yumaman sila. Magaling ano ba yung balat kayo? Ano yung kayong balat kayo? Balat kami. Ba't balat? Ay, hindi. Verse 23. Nawawala tayo. Napupunta sa balat. Anong balat yun? Verse 23. The fear of the Lord leads to life. Pag may takot tayo kay Almighty Father, everlasting life, eternal salvation. Then one rests content, untouched by trouble. Ano yung untouched by trouble? Then one rests content. Magpapahinga ng may contentment. Untouched by trouble. Walang problema. Magpapahinga kay Almighty Father at walang iniisip na problema. Kung may takot tayo kay Almighty Father, dahil papunta yon sa everlasting life. Dahil kay Almighty Father, sa kanyang heavenly kingdom, puro peace, joy, and love doon. Walang problema doon. Puro nagmamahalan ang mga saints sa heaven. Kasama ni Almighty Father at ni Jesus Christ ng Holy Spirit. Kaya magre-rest tayo with contentment and we will be satisfied, untouched by trouble. Pero kung wala kang takot kay Almighty Father, saan ang kapupuntahan nito? Kung walang takot kay Almighty Father, leads to death naman to, ha? Eternal damnation. Pag masa eternal damnation ka, hindi ka makakapag-rest. Walang pahinga ron sa impyerno. Puro ka sisigaw ka, iiyak ka, maisikip doon, mainit, malagkit, ano pa ba? Maraming mga uod, mabaho. Puro problema ron. Dito kay Almighty Father, untouched by trouble. Pero pag sa impyerno ka, anong kabaliktaran? Puro problema ron. Hindi na matatapos ang problema mo ron. Iyak ka ng iyak doon. Kaya dito pa lang sa mundo, dapat may takot tayo kay Almighty Father. Because it will lead to life. A sluggard, or tamad na naman to, no? Slothful, or lazy, or sluggard, buries his hand in the dish. He will not even bring it back to his mouth.
Isang sluggard, tamad siya. Yung kamay niya, inilagay niya sa dish, literal, no? He will not even bring it back to his mouth. Inilagay niya yung kanyang kamay sa dish, pero hindi niya tinanggal at ilagay sa kanyang bibig. Ano ibig sabihin nun? Wala siyang paninindigan. No accountability. Hindi siya humingi ng kapatawaran, hindi niya binibigyang halaga ang mga bagay-bagay. Dahil siya ay tamad, hindi siya nag-worship kay Almighty Father, hindi siya nag-store up ng treasures in heaven. Yun ang ibig sabihin ng tamad sa Bible, no? Inuulit-ulit natin, Iska, ha? Baka sabihin nyo, hindi, ano naman siya, architect siya, doktor siya, engineer siya, seaman siya, napakasipag niya, yumaman siya, tumaas ang kanyang ranggo sa lipunan. Kahit pa tumaas ang ranggo mo sa lipunan, pero kay Almighty Father, kapantay ka pa rin ng ibang mga tao. Wala kay Almighty Father yung title. Dahil pantay-pantay tayo. Tanggalin mo lahat ng alahas ng mga tao. Tanggalin mo lahat ng kung ano man ang... tanggalin yung makeup ko. Naka-makeup na ako nalagay na to. Tanggalin nyo na. Pare-pareho itsura natin. Pangit. Kaya lang tayo gumaganda dahil kay Jesus Christ. Nagiging maganda tayo sa paningin ng tatay natin. Pag sinusunod natin si Almighty Father, nagiging maganda tayo sa kanyang paningin, nagiging malinis tayo. His sluggard buries his hand in a dish. He will not even bring it back to his mouth. Tamad. Walang paninindigan. Hindi siya nagtitake na accountability sa kanyang mga ginawang kasalanan. Mayabang siya. Madumi siya. At nagpapakalat ng kadumihan. Kasi nandun lang yung kamay niya sa dish eh. So syempre, nadumihan yung dish. Pati yung mga ibang tao, madudumihan din. So nagpapakalat siya ng kadumihan. At nagpapakalat ng wickedness. Abomination. Verse 25, flog a mocker and the simple will learn prudence. Rebuke the discerning and they will gain knowledge. Pag pinarusahan or pinanish ang isang mocker or unbeliever at ang mga simple na tao, matututo sila. Kaya nga tayo natututo dahil tayo ay naparusahan. Kaya natututo tayo. Ngayon, pag ang isang tao ay discerning, nakakaintindi siya, mas lalo pa siyang makakagain ng knowledge. Pag pinagsabihan ang taong discerning, mas madadagdagan pa ang kanyang kaalaman. So, ito ay step by step, no? Una muna, mocker ka, tsaka simple ka. Ngayon, natuto ka ng prudence kasi nga, ikaw ay naparusahan. Nung ikaw ay natuto ng tamang gawain, tapos may pagkukulang ka pa, nirebuke ka ng tao, may discerning ka na. Mas nakagain ka pa ng knowledge, no? So, pataas ng pataas. Ha? Nakakaintindi kaya. Simple ka dati, mocker ka. Natututo ka ng prudence. Ngayon natuto ka ng prudence, nagkaroon ka ng discernment kasi naging natuto ka na. Ngayon, nung may nag-rebuke sa'yo, dahil may mga pagkukulang ka pa, mas nakakagain ka pa ng knowledge. So, step by step yon. Hindi agad-agad biglang ganon na nasa taas ka. Natututo tayo unti-unti. Whoever robs their father and drives out their mother is a child who brings shame and disgrace. Ninanakawan mo yung tatay mo, nagsinungaling ka, or kahit hindi mo tatay, mga nakakatanda sa'yo, ninanakawan mo, or parental figure, or carer mo, yung nag-alaga sa'yo, or yung mga taong may mga experience na hindi mo nire-respeto, ikaw ay kahiya-hiya.
a child who brings shame and disgrace. Hindi ka may pagmamalaki at kahiyaya ka dahil hindi mo nirerespeto ang mga nakakatanda sa'yo o yung mga older brethren mo na naka-experience na mas marami experience na mga bagay sa iyo. Hindi mo nirerespeto. Ibig sabihin hindi ka wise. Foolish ka dahil ikaw kahiyaya ang ginagawa mo. Hindi ka nag-iisip. Dahil ang tao na may wisdom, marespeto siya. Tanggap niya lahat ng tao at binibigyan niyang pagpapahalaga ang mga tao kung ang isang tao ay may wisdom. Ngayon kung hindi mo pinagpapahalagahan o binibigyang halaga ang mga tao, wala kang wisdom. Hindi mo nirerespeto ang tao. Bakit binabanggit na father and mother? Kasi most of the time, familiar ka na sa parents mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Ngayon sa ibang tao, mabait ka. Pero sa mga nag-alaga sa'yo, hindi ka mabait. No, may mga ganong klaseng tao. Kahiya-hiya yun. Yung ugali mo. Kahit pa sabi mo, hindi, may pagkukulang sa akin yung nanay ko, may pagkukulang sa akin yung tatay ko, kaya ako nagkaganito. Hindi lahat ng mga tao na may pagkukulang ang mga nanay at tatay ay kagaya ng ugali mo. Ibig sabihin nun, yung ibang tao, kahit na may pagkukulang sa kanila ang magulang nila, marespeto pa din. Kaya wala tayong dahilan na hindi kasi gato ang ginawa ng nanay ko, gato ang ginawa ng tatay ko. Wala tayong dahilan. Naghaharap ka lang na may idadahilan. Dahil ikaw mismo wicked ka. Nasa sayong desisyon na yan. O sino kausap ko? Verse 27. Stop listening to instruction, my son, and you will stray from the words of knowledge. Huwag kang makinig sa mga instruction. Anong mangyayari sa'yo pag hindi ka nakinig sa instruction? Maliligaw ka ng landas. You will stray from the words of knowledge. Maliligaw ka ng landas, mawawalan ka ng wisdom and knowledge. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pag hindi ka sumunod sa instruction ni Almighty Father. Ano ba yung instruction ni Almighty Father? Yung kanyang commandments, yung kanyang statutes, yung kanyang mga ordinances. Yung tinuturo sa atin ni Jesus Christ. Andito sa Bible, lahat. Kung hindi tayo makikinig, maliligaw tayo ng landas. You will stray from the words of knowledge. Ano yung root word ng knowledge? No, hindi ka magiging maalam. Wala kang alam. Kung wala kang alam, anong tawag sa'yo? Foolish. Pag hindi nakinig sa instruction. Verse 28, a corrupt witness mocks at justice. Pag sasabing corrupt witness, false witness din to, tumatanggap ng suhol na witness. Minamock niya yung justice. Minamalit niya yung hustisya. Ayaw niya bigyan ng, hindi siya nag-uphold ng justice. Gusto niya makalamang ang ibang tao. And the mouth of the wicked gulps down evil. Pag wicked ang isang tao, yung bibig niya, tanggap niya yung mga masasama. Yun ang kanyang pagkain. Yung kasamaan dahil ang bibig niya masama din. Dahil wicked siya, yung mga masasamang salita, tanggap niya. Parang ano lang sa kanya yon, chichirya. Chichirya. Yung mga taong palamuran, no? O mouth of the wicked gulps down evil. Yung mga tao na bastos ang lumalabas sa bibig, parang chichirya lang sa kanila yon, parang manhid na sila, ganon. Kasi parang naging natural na sa kanila yung magsalita ng mga masasama. Pag wicked ang isang tao. Pati ang pagsisinungaling, sanay na sa kasinungalingan. Madulas ang bibig sa pagsalita ng kasinungalingan. Verse 29, in the last verse of Proverbs chapter 19, penalties are prepared for mockers and beatings for the backs of fools. O, alam na, naintindihan natin to, Iska. O, naintindihan natin.
I-explain natin. Penalties are prepared for mockers. Penalty, parusa. Sa mga mockers, sino ba yung mga mockers? Mga unbelievers, mga tumatawa, mga nang-iinsulto, mga hindi naniniwala. May nakaprepare na sa kanila na mga parusa. And beatings, ano tong beatings? Palo. For the backs of fools. Papaluin ang mga likuran ng mga taong foolish. Yung mga taong walang wisdom, yung mga taong walang takot kay Almighty Father, paparusahan. Penalties are prepared for mockers and beatings for the backs of fools. Sino magpaparusa sa kanila? Si Almighty Father. Mapagmahal si Almighty Father. Pero gusto ni Almighty Father, madisiplina ang kanyang mga anak. Dahil si Almighty Father, He is holy, He is just, He is righteous. Kailangan maging kagaya tayo niya. Hindi pwedeng hindi. Dahil kung hindi, may parusang nakaantay. Pero kung susunod naman tayo kay Almighty Father, mamahalin natin siya, irerespeto natin siya. Meron namang reward. Napakalaking reward na ibibigay sa atin. Ano yung reward na yon? For all eternity yon, na love, joy, peace, and contentment. One big happy family, our home, our Father. Pero kung matigas ang ulo ng tao, yung kanyang kaluluwa, sino magiging kasama ng kanyang kaluluwa kung siya ay matigas ang ulo? Ang kasama niya ay si Satan and his cohorts, his demons, and all the wicked, and all the souls of the wicked people sa Hades, Sheol, eternal damnation, mabaho doon, amoy sulfur, mabaho yung sulfur, no? Tsaka may tar, malagkit, madilim, maraming apoy, madumi. Kasama doon ang mga demons. Lahat ng gumagawa ng wickedness. Lahat ng walang takot kay Almighty Father. Lahat ng hindi rumerespeto kay Almighty Father. Masikip doon. At lahat ng mga tao doon, yung kaluluwa ng mga tao doon nagsisigawan, nasasaktan sila. Hindi masaya si Almighty Father pag napunta ang souls ng mga tao sa impyerno. Hindi masaya si Almighty Father. Pero kakalimutan ni Almighty Father ang mga souls ng mga tao na nasa impyerno. Dahil gusto ni Almighty Father ibigay ang kanyang joy and blessings and abundance sa mga tao na nagmamahal sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Hindi niya pababayaan yung mga tao nagmamahal sa Kanya at rumerespeto sa Kanya. Thank you, and God loves us all so much.